Hi, Water! So we're here at Candon City dahil manonood ako ng AVC Volleyball. Ayan, international siya. Pero ngayon, dahil meron pa akong extra time, sa 6 pa siya, ayan, mag-vlog tayo ng mga tourist destinations dito sa Candon. And our first stop is Candon City Aquarium Park. So let's go! Ayan, we're here na inside and ang entrance fee dito sa Candon Aquarium Park for adults, 250. Sa mga bagets, 150 and mga seniors, 200. So, let's go. Mga senior, dyan ka na. 200 kayo So, ang ating unang aquarium, Kingdom of the Quiet Kern. So, may mga seahorse. Manonood lang sana ako ng volleyball, pero parang field trip na yung nangyari, no? Last field trip ko, grade 6 pa. So, isipin nyo ilang taon na yon. So, next tayo, ay, si Nemo! Ayan, kung nanonood kayo ng movie Finding Nemo, ayan siya. So, ayan si Nemo. And ito naman, ano to? Parang mga sapsap. Yellow sapsap. Sapsap, di ba? Tama ako. Sabi ko sa inyo masarap ang sapsap na dried. Nasasawsaw nyo sa suka. Ayun siya. Ay, ang galing! Wow! Hindi okay yun, na-reaction ko talaga yun. Kasi first time ko makakita ng ganito. Tapos ito, tingnan mo, Tordi. Para siyang mga glow in the dark. Na-enjoy ko talaga siya. Pero medyo nakakaano. May buhay na coral reef, No? Buhay pa siya. First time ko makakita ng ganyan. Coral reef na buhay. Ayan, so, nakita natin si Nemo. Ngayon naman, Finding Dory tayo. Sa si Dory. Nasaan siya? Ayan para si Dory. Yes, so, sino ang pinaka-favorite mo sa kanilang lahat? Ayun pong pinakamalaki. Ayan. So, anong pangalan niya ng pinakamalaki na yan, si Dory? Yung blue po, yan po yung blue tang natin. So, fun fact po sa blue tang natin, namumukuan nila yung sarili nila sa salamin ma. Ay, talaga? Yes po. So, para silang mga tao na alam nila yung face nila. Eh, bakit ganun? Eh, peperes lang naman sila ng face. What? O magkakaiba? Parang ito siya, mas matapang siya kaysa dito sa isa. Ito, mas maamo yung mukha niya. So, yung mga buhay na corals. Yes po, live po yan. Ayan, so ito naman, yung mga snowflake eel. Yung mga eel, ano ba sa Tagalog yung eel? Yung mga ganon, mabibilis. Igat. Igat, di ba? And dito, nagka-camouflage sila dun sa sa mga corals. May starfish pa dito. Ang galing, no? Kaya lang medyo tumatanda na kasi ako, so alam mo yung mata ko, gumagano'n siya sa tubig. Parang nahihilo ako. Ayun, no? Oo. Katingin siya. Ayan, may hinahanap kasi ako dito talaga isda, kaya pumunta ako dito sa Candon Aquarium. So yung mga bakla kasi, kung kani-kaninong clinic sila nagpapagawa ng Barbie fort, kaya nagmumukha silang flower horn. May flower horn ba tayo dito? Ay, yun po. Ay, sayang. Baka po naka-quarantine sila. Ay, naka-quarantine. So, dapat sa Hanam lang kayo magpapagawa ng Barbie forehead. Ito naman, the hidden deadly beauties because nakakamatay sila. Yes po. Para tong porcupine, pero ano siyang isda? Lionfish? Ayan, so nung bata kasi ako, Tordi, alam mo ba? Ang favorite palabas ko ay Marina. So sa kada opening ng Marina, pinapakita nila yan, yung sila Nemo, ganyan. And first time ko makakita ng ganyan, yan yung yung gumaganyan-ganyan na corals. Ganyan pala sila kapag gumaganyan-ganyan. Gumaganyan-ganyan na corals. So para silang mga parang alam mo yung tela na panglilinis ng sasakyan, gano'n. Huwag gumamit ng dinamita, dynamite fishing wag, kasi nasisira nga yung mga coral reefs. And tingnan nyo naman dito, best example, na kapag walang coral reefs, wala sila napagtataguan or wala sila napapag-lay ng kanilang mga eggs. So, pag nasira yun, hindi sila dadami, di ba? Kasi yung mga eggs nila, walang paglalagyan. So, no to dynamite fishing. Yan. So, we're done sa ating first part. So, nasa next exhibit na tayo. So, nakita natin doon si Nemo, si Dory, tas yung mga igat and mga sapsap and all. So, walang flower horn. Sayang hindi ko nakita yung friend ko dito. Kaya naman liga na dito sa next exhibit natin, the Ocean's Balance. Let's go! Ayan, so we're here na sa next exhibit and makikita nyo naman, tingnan nyo, sobrang laki ng aquarium and iba't ibang klaseng isda na yung nandito. Buti na lang di sila nagpapatay. Feeling ko mababait sila lahat dito. Mga seaweeds, ganyan kinakain nila. So ayan, so mabifeel nyo kapag nandito na kayo sa sa exhibit na to, para talaga kayong under the water kasi yung smell niya very fishy talaga.
So, para siyang, ang amoy niya, amoy bagoong, gano'n. So, natural daw yun. And one good thing, air condition, so hindi mainit, di nakaka-haggard magtingin-tingin ng mga klaseng, iba't ibang klaseng isda. So ngayon, nandito naman tayo sa aquarium na merong mga starfish and stingray. So chika ko lang, yung tatay ko, kasi pag nasa Saudi siya, nag-fishing sila. So nakahuli sila one time ng page, and yung buntot nun, inuwi niya dito sa Pilipinas. So ganun, may picture, sobrang laking ganyan, no? So hanggang ngayon, nandun yung buntot ng ganyan. Ewan ko, pinapampalo daw yan kasi masakit daw yun. Para siyang leather kapag natuyo. Bisugo. Bisugo ba yan? Ano bisugo? Kulay pink. Triggerfish. Ano sila? Sa Tagalog. So, ang hirap pa. Kapag ang kilala mo lang isda, galunggong, tilapia, gurame, diwalo. Hindi ko nga alam yung pantat eh. Saan galing ka bang probinsya, Tordi? At nakakala sa inyo ng pantat. Wala, ikaw lang. Ayun, hito. Ayun, naglilinis. Janitor fish. Asa na yung pateng? Ano sasabihin nyo? Oh, hi. Good morning. Welcome to Shark Dip Encounter, ma'am. Oh, wow! Ayan na siya. Sa timang siya. Tuturut, baby. Ayan, so nandito na tayo sa Shark Reef Encounter. We're in. Meron tayong mga baby sharks. Ito talaga yung mga baby sharks. Uy, alam nyo, pag nandito kayo, para lang kayo nasa TV. Alam yung TV, yung mga wallpaper, ganon. Totoo ba to? Ayan, so we're done dito sa Candon Aquarium, and who would have thought, diba, na meron ganito dito sa Candon? Kasi usually Ocean Park lang sa Manila, so meron sila. And good thing, talagang gusto kong ngayon, saan ba tayo? We're here at Port Adventure, here at San Esteban, Ilocos Sur. Yes. Alam mo bakit Port Adventure? Why? Kasi andyan yung port. Ayan. Tapos yung adventure nandun. Andyan yung adventure. Port Kaya- Adventure. Let's go. Correct. Ayan, so Also- di ba nung pinupilo ka dyan natin? Hello, everyone! Grabe naman. Di ba? Mabuhay. Mabuhay. Tara! Ano tara? Let's go. Ay, dito may soft drinks. Nakarami Nakakainom na. tayo. Ayan, so ito yung restaurant. And then paglabas nyo dito, ito na yung adventure! Ayan, sa mga mahilig mag-slides at maggulong-gulong, ayan, dito po tayo. Ayan, ma-enjoy ng mga kids dito. Of course, kasi may pang-kids. Dito yung slide ng kids. And dito yung mga adults. Oo. Kaya mo And- dyan, sis? Yung ganyan kataas. Pag Lusyeng, kaya. Pag laseng. Pero pag walang ano. Feeling ko inom tayo later. Ayan, nandito kami sa Port Adventure dito sa San San Esteban. Esteban, Ilocos Sur. If you have special occasions like birthdays and other memorable occasions in your life, pwede yung i-celebrate dito. Ayan Kasi siya. it's very affordable. Ayan. And sulit yung bayad nyo kasi tignan nyo naman, adventure all around. Correct. Wag na, baka So, open sila. For sure may merienda naman may sa bahay. dinner mamaya. Oo. So, meron din silang canals. Ayan, the Grand Canal. Feeling ko may boat na sasakyan if you want to ride sa canal nila. Ay, Nag-cater din sila. Ayan, tawagin natin si Ayan. ate. Ate, Ayan, introduce yourself. I'm Rose, food attendant from Port Adventure. magkano bang entrance fee dito sa Port Adventure? For adults po is 189 and then 6 to 10 years old is about 149 and then 5 years old below is free. So, open ang Port Adventure from Every day po, 7 days a week, 24/7. 24 hours. Yes. So, iba ba ang rate kapag overnight? Pares. Parehas. Alam nyo na ha, sa lahat ng mga magpupunta dito sa San Esteban, ayan, i-visit nyo ang Port Adventure, ayan, kompleto sila dahil may mga cottage, may mga water activities, ayan, tingnan nyo naman yung slides.
Pwede rin kayo mag-check-in. And also, meron silang Port Cafe. Ang sarap ng pansit dyan, natikman ko na. I'm sure at meron si ate. Ayan, di ba? Higit sa lahat ang magandang mukha ni ate. Ganon! Ayan, so nandito naman tayo sa Villas Vitalis. Ano bang mga meron dito? First time mo ba dito? Hindi na, di ba, nung nakaraan? Kaya Ay, lang oo. kasi nag-shoot lang tayo. At saka, saglit lang tayo. Oo. Pero kung mas longer sana yung time natin, kasi dito, meron kaming jet ski or water activities, and also zip line. So, from there, ay lilipat ka dun sa bundok sa kabila. Ay, grabe, ang layo Totoo, naman. tapos My may gosh. susundo sa'yo. And aside from that, it's very, unique sa Philippines kasi maganda yung vibes. It's very private. Ayan, so kayo-kayo lang ang dito, walang iba. And ito, I can see from here na ito yung nila, mga hotels. And it looks like inspired siya sa Santorini, sa Greece, di ba? Santorini. And also yung niya, infinity pool, ganyan. And ang ganda ng place because overlooking yung beach. Di ba Oo. yung beach? Beach. yung mga beach. Tama. And aside from this view, if mahilig ka sa animals, meron din ang Vitalis na zoo. Mini zoo. Yeah, makikita mo doon is donkey, pony, horse, zebra. Ay, perfect, Oh, di zebra ba? talaga na white, black. Oo, yan. And sabi nila dito daw, ang binabalik-balikan ng mga tao dito sa sa Vitalis Villas is yung buffet nila. Sa weekends. Sa weekends lang. And yung masasarap na foods. Di ba nung nag-buffet tayo, oo naman talaga. Tsaka ang buffet talagang full pack, malala, as in talagang kain ka dyan kung ano-anong gusto. Ang Vitalis Villas pa pala is located dito sa Santiago, Ilocos Sur. It's 25 minutes drive away from Canton City. So it's very, lang siya, malapit. So if you want a vibe na it's out of the country vibe. Correct. Parang come kasi and yung bansa. visit Vitalis. Yeah, Villas Vitalis, come on, let's go. Tara? Correct. Charot. Ayan, so this is the Immaculate Conception Chapel dito sa Villas Vitalis. Ayan, so kung gusto niyo mag-pray-pray, ganyan. And also, kung may mga binyag or wedding, pwede dito. Pwede dito. Kasi isahan na, dito na yung church, dito na yung reception, Hotel. all in one na hotels. Yan. Diba? So, ayan, pray tayo. Let's pray for good health, good wealth, and happy life. In Jesus' name, amen. Ayan na. So, Hindi, may nakakatawa lang kasi. Kwento mamay. Aray ko. Hindi. Naiiyak na daw kasi bride daw, di ba? Wow, bride. Ayan, so today nandito tayo sa Parish Church ng Candon City. So this is my first time here. Ayan, so medyo bawal tayo ingay. Ayan, first time namin ko dito, pero second time ko na sa Candon. So nung Queen of Ilocania kasi hindi ako nakapunta ng church kasi very hectic yung schedule. And then
First time ko dito, so nag-wish ako kasi ganun daw yun. Kapag first time nyo sa church, gawa kayo ng wish and then it will come true. So nag-wish ako and thank you Lord for all the blessings. Ayan. Love you Lord. Amen. By, of course, our Mayor Eric D. Singson. So, gusto niyang ma-preserve ang historical values and historical place na ito. Para at least yung mga present generation Makita nila. and ma-appreciate nila. So, ito yung mga sinaunang gamit nila dito sa bahay. Usually yan na lang yung mga natitira no? Mga ganyan baso. Ito naman, meron silang mga ganito Yung mga antique na lagay ng prutas. Ay, Ay, may mga panike. May siya, may twist ng medyo sigaw-sigaw because of the bats. So, andito naman, na-preserve pa ang unang seal ng Candon City. Ayan. So ito naman si Federico Isabelo, sino ba siya? So, isa siya sa mga taga-Candon na nakipaglaban sa mga banyaga para makuha ang independence ng Candon City. Kandun palang kauna-unahang may independence. Lars, may nalala ka bang gantong eksena? Kaya nga di ba nung nanalo ka, nung nag-judge ako dun sa vegan girl, ganyan yung kama. And ito, yung mga kama ng mga sosyal ng sinaunang panahon. And Candon is preserve nila para naman for educational purposes ng mga bata. At least kasi yung mga future generation, hindi na nila alam na ganito yung itsura ng dead before. And ayan, so may mga pumupunta ditong mga students. Usually, kaya ito may ganito, parang cover ba sa mga lamok, ganun ba? Oo, sinasabitan ng mga... Cortina, di ba? O, di ba? So, here sa Candon, hindi lang mga aquarium, hindi lang eco park, pwedeng-pwede rin tayong ibalik sa nakaraan by our museum na somehow, di ba, makikita natin kung ano ba yung mga gamit dati, sino ba yung mga pambansang mga bayani dito, ganyan. And syempre, di ba, somehow magpapaglalaro yung isip mo na ano kayang mga nangyari dito sa lugar na to nung unang panahon, di ba? So what we can see here is the ongoing construction of Candon City Community Airport. So, pinatayo nila ito for some purposes, like for example, to boost tourism in Candon City and the nearby provinces and nearby towns in Ilocos region, not only in Ilocos region, but also in Abra, Mountain Province, Ilocos Norte, and even La Union. Kasi parang nasa gitna ito. So, not only Candonians ang pwedeng sumakay sa or mag-book ng flight, but also the other provinces and cities like for example Vigan Oo, correct. and other nearby towns. Ang Dario Museum with Ma'am Grace Singson, ang First Lady ng Candon City. Very beautiful. Glowing. Ayan, itutour niya tayo dito sa Dario Museum. At eto, kanina na pag-usapan natin, itong mga bells na to, collections niya, galing pa sa iba't ibang church. Ayan. Oo, mga 19th century pa siguro yan. Oh, nice. Ito ang Dario House. Dito pinanganak yung mama ni Eric, Mayor Eric Singson. Sa mga pupunta dito yan, you can read this para meron kayong glimpse or any background. Ayan, very beautiful paintings. Ito kay Ben Cab, ang national artist. National Ben artist. Cab. Ayan, sa akyat na tayo. Very ancestral. Na-renovate ito a year ago. Pero kailan po ito nag-start naging museum? Ngayon lang, nung na-renovate na. Kasi March private 2026? house. Ay, wow. Private house ito na recently acquired. And look at the the ceiling. Ayan na ang renovated, hindi yan original. And then, look tam Jessie. So itong natin, itong Dario Museum ay just launched last March.
simula nung na-renovate siya. So, bago pa lang siya. And open siya sa public, Madam Grace. Oo, open sa public. This is the family that owns this house. Mga lolo ni Mayor na yan. Ayan, sila. And then, ito ang family ni Mayor. Nasa si Mayor Si Mayor yun. Bibi? Si Gov Chinita. Chavit. Si Chavit naman ang governor. Chinita ka lang dyan, Madam. no? Parang Chinese. Chinese. At 50 years after, bumalik na Mayor. Ganun ulit, same photo. Ang galing. Diba? Parang deja vu. Pero ano na. So, ito naman, itong mga photos na to. Mga family nila. Family. Lolo at lola niya. So, kaninong bedroom po ito kay... Colonel De Guia, dating CAA. Okay. So, tingnan niyo naman, di ba? Oh. Very vintage, very sinauna, very fairy tale. Ganon ang atake ng bedroom. Ang ganda, di ba? Parang talaga, I mean, nostalgic siya. Na parang, i-imaginein mo ano yung mga nangyari dito before. Di ba? Lalo na sa kama na to. Charot. So, ngayon papunta tayo sa float. Grand Champion during Independence Day. Oo, yung float, ginawan ng bahay. Ay, wow! Yan, bahay ng float lang yan. Perfect. Para ma-preserve. Ang price Ito, niyan, 2 million. Ay, bigay wow. ni Presidente. Pero ang nagasto, sobra. Sobra. Paluwal. Hindi na ROI. Hindi. Hindi na ROI. Sumobra. Ito ang original na, ano tawag dito, banner. Ano Banner. tawag dito? Oo, Cry of Candon. Wow. Ang Ilocano, Ikisti Candon. Sigaw ng Candon. Ayan, so mga may waters, kung matatanong nyo kung ano itong float na nasa likod natin, ito lang naman yung nanalo ng float this 2025 against sa mga another 24 floats pa na iba-ibang bayan. So this one is the Cry of Candon. So trivia lang, Candon City pala ang kauna-unahang nag-declare ng independence during 1898. So pinugutan ng ulo yung mga pare na medyo mahigpit, ganyan. So, nag-oppress yung mga tao dito sa Candon. And look at this. And kapag tinignan nyo tong float, grabe para siyang nakakaiyak kasi dramatic siya. Kahit float lang siya, mararamdaman mo kung anong yung tungkol dito sa float na to. So, perfect. And instead na masayang after ng competition, ayan, ginawan siya ng sarili niyang museum dito para ma-preserve. And meron siyang tugtog, di ba? So, sana naririnig niyo ako, no? Beautiful. So we just finished roaming the museum. And ngayon naman, nandito tayo sa Minervina Kusina. Ayan, katabi lang din. Dito lang din siya. And yung mga menu nila doon sa old house, sa katapat, yun yung ano dito. Ayan, yun yung available, di ba? Perfect. Ayan, so today, we're having lunch with the First Lady of Candon. Ayan, Madam Grace, Madam Freda, and Judge Claire. Ayan. O, di ba? Kaway-kaway daw tayo. So, sister, ano masasabi mo? Kasi parang hindi tayo bilong dito kasi mga ano to. Ayan. Magpapakabilong na lang tayo. Hindi, Kaya, halika na tayo, ligpitin na natin yung mesa. Ano pong ano nyo, order nyo? Meron pa po ba kayong gusto? Ano po ba? Ligpitin na po namin. Halika na tayo. Huwag ka nang mamaganda dyan, Ning. Halika tayo dito. Halika dito tayo. Magliligpit tayo, girl. Ano, Louie, bisita tayo dito? Hindi Ayan, mamaya abangan nyo dahil meron tayong dinner with the Singsons. Mamaya yan sa welcome dinner ng ating AVC Volleyball League. Dito lang sa Candon. Ayan, of course, hatid sa atin yan ni Mayor Eric Singson ng Candon. So, abangan nyo. that is correct. And aside from that, aabangan din natin ang mga different players from different Asian countries. Like Uzbekistan, Australia, Korea, South Korea yun na hindi North. Hong Kong, Chinese Taipei, Iran,
Kyrgyzstan. Ewan ko ba? Basta, 12 countries ang maglalaban-laban. And of course, nandyan ang ating representative from the Philippines. Sana makita ko si Eliza Valdez mamaya. Yes, meron siyang Alas, Pilipinas. Ay, perfect.